Sa unang linggo ng Agosto, magbubukas ang taunang Cinemalaya Film Festival kung saan tampok ang ilang independent o indie films. Sa datos ng Film Development Council, mas marami ng araw nagpuproduce o nalilikhang indie films kumpara sa mainstream na mga pelikula nitong mga nakalipas na taon. Gayunman, patuloy pa rin ang panawagan ng filmmakers para sa karagdagang ayuda mula sa gobyerno. May report si Trisha Zafra. Delikado. Mapangahas na mga kwento at tema. Hindi pangkaraniwang galaw, atake at perspektibo ng mga lente. At bukod tanging pagkamalikhain, ilan lang ito sa mga muling matutunghayan sa mga kalahok ng independent films sa Cinemalaya Film Festival na magdiriwang ng unang dekada nito ngayong Agosto. Nag-umpisa dati ang Cinemalaya na maliit lamang, konti lang pumupunta. If we are to compare the films before to now, quality-wise, of course, especially about the technicalities, malaki talaga yung diferensya. Pero yung talino ng filmmaker, matagal lang nasa atin yun eh. Magandang araw ang hinaharap ng mga independent films, sabi ng isang anthropologist. Mas maganda na ngayon yung marketing ng indie films. Parang noon hahanap-hanapin mo pa. Yun mismong mga tao, naghahanap na rin ng naiiba. Sa datos ng Film Development Council of the Philippines, mas lamang sa bilang ang produksyon ng independent films kumpara sa mainstream. Kapansin-pansin din ang patuloy na pagdami ng indie films taon-taon, maliban na lang noong 2009 at 2013. Pero mula 2010, parami ng parami ang indie na pinapalabas sa commercial cinemas. Mas madali ng araw ngayong gumawa ng indie films salamat sa teknolohiya at mas abot kaya ng mga gamit. Dahil dito, pwede na kayang masabing ang indie na ang bagong mainstream. As of now, may blurring of the lines tayong tinatawag pag sinasabi mong mainstream or indie pa to. Kasi meron na nga nag-coin na main D na tinatawag. Ito yung mga independent movies na pag pinanood mo, parang meron siyang mainstream sensibility, pero mas maganda. For me, mainstream or indie, at the end of the day, it's filmmaking. Kailangan gawin siya ng matino. I hesitate to say that indie film is the new mainstream. And I think I like it that way, that indie films are independent from the mainstream, because that's really the spirit of indie filmmaking, to go against the status quo, to go against what is usual. So, unang pagkakataong lumahok sa Cinemalaya ni Ida Del Mundo bilang direktor. Mindanao ang setting ng kanyang entry. Ang lengguaheng ginamit sa buong pelikula, Tiboli. You have the freedom to really bring across a message and do something that's new and fresh for your audience. Hindi raw biro ang hirap ng mga artista nito tulad ni Mara Lopez sa pag-aaral pa lang ng lengguaheng gagamitin. If you want to really progress as an actress, if you want to be really recognized for your acting, then you go indie. You go indie. Why do you go indie? You go indie because it's out of your comfort zone. Hindi naman nabago sa larangang ito si Milo Sugueco, direktor ng Marikina, na kalahok din sa Cinemalaya. Ano ba ang pinakasikat sa Marikina? Di ba sapatos? Okay. So, yung kwento natin ay tungkol sa isang shoemaker father. Mapapakita natin sa buhay ng kanilang munting pamilya ang decline, fall at ang hopes natin sa industriya ng shoemaking sa Marikina. Panawagan nila, mas dagdagan pa ang suporta ng gobyerno sa industriya. Ayon naman sa Film Development Council of the Philippines, sa nakaraang 3 taon, 46 na independent films ang nabigyan nito ng seed fund. Nagtayo rin ng mga cinematheques sa iba't ibang mga probinsya para sa screening ng independent films. Trisha Zafra, GMA News.